Sa Kanya yung pagpupuri natin. Hallelujah. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang bilis po ng panahon. Nagulat po ako. Nagulat ba kayo? Na September na pala ngayon. Diba? Last year, bear lang ngayon. Bear na naman. Napakabilis ng panahon. Amen? Ito yung mga season na inihintay ng mga tao eh. Lalong-lalo na yung mga empleyado, mga nagtatrabaho. Kasi madadagdagan yung allowance nila. Amen? Excited na ba kayo na darating na naman yung Kapaskuhan sa buhay natin? Amen? Hindi lang yun. Dapat lagi tayong excited. Araw-araw. Dapat mga kapatid, araw-araw nagiging excited po tayo dahil araw-araw nais ng Diyos na lagi tayong nakakapiling. Amen? Nakakapiling ba natin ang Diyos araw-araw? Amen? Yung Diyos excited na makapiling tayo araw-araw. Dapat ganun din tayo. Kahit saan tayo pumunta, sa anong ginagawa natin, naroon yung ating Panginoon. Kaya magpasalamat po tayo sa Panginoon. Meron na naman tayong isang araw para mapakinggan siya, sambahin siya, at ibigay natin sa Kanya yung pasasalamat. Amen? Dito sa lugar ito, dapat magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Panginoon, salamat dahil isang linggo nagdaan sa aming buhay, iningatan mo po kami. Amen? Ang daming kaguluhan sa labas, ang daming mga hindi magagandang pangyayari, pero tayong mga anak ng Diyos, talagang pinoproteksyonan niya. Amen? Naniniwala ba kayo sa proteksyon ng ating Panginoon? At araw-araw, ang Diyos natin ay nakikita tayo. Amen? Walang nalilingid sa Kanya. Lagi ko po yung sinasabi, nothing in all creation is hidden from God's sight. All is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give an account. Kaya lagi nating isipin, nakikita pala ako ng Diyos. Amen? Talagang ang Diyos natin ay hindi natutulog. Laging bukas ang mga mata niya para tayo ay laging tinitingnan. Kaya mga kapatid, magkaroon po tayo ng assurance na ano man mangyayari, bilang mga anak niya, tayo ay iniingatan ng ating Panginoon. Amen? At ibinibigay pa niya yung ating mga pangangailangan. Ang magiging topic po natin ngayong araw na to, ngayong linggong ito po yung topic na gusto kong marinig. Bakit po? Sa tinagal-tagal ko ng dito sa church natin, ewan ko kung may nag-preach ito, pero wala pa akong narinig na ipin-preach ito, na siguro na-preach ito, pero absent lang siguro ako. Pero gusto ko na pati ako may matutunan dito. Lahat naman tayo, kahit kami pong mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, kami rin po ay tinuturuan ng Diyos. Amen? Kaya nga kailangan yung kung ano yung tinuturo, dapat isinasabuhay. Kami nga na mga tagapagturo, dapat bago namin ito ituro, kailangan naranasan na namin. Amen? Kaya mararanasan rin niyo po yan, yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Ito po yung magiging title natin. Dahil malapit ng Pasko, maglilitawan na po yan. Pag Pasko, mura po yan. Amen? Yan po yung title natin. Makukuha po natin yung title natin sa John 15, verse 1 to 5 and 8. Sabi po dito, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inialis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Mga kapatid, parang kinukumbig ako ni Lord. Tayo nga muna po tayo para sa paggalang sa salita ng Diyos. Tayo po tayo. Yan. Para sabay-sabay po nating basahin.
Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Napaparangalan ng aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga. At sa gayoy, kayo'y magiging alagad ko. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakabasa ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na itong mga salita na ito na aming nabasa, buhayin niyo po sa aming mga puso, Panginoon. Ang nais lang po namin, mabuhay ito, Panginoon, at mamunga ito ng kabanalan sa amin, Panginoon. Itong mga salitang ito, Panginoon, ang iyong magiging gabay namin, Panginoon, para sa takbuhin namin dito sa lupang ito, Panginoon. At maraming salamat na ang iyong salita ay makapangyarihan at ito po, Panginoon, ay tumutupad, Panginoon. At ito po, Panginoon, ay nagpapabago sa amin, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, sa aking mga kapatid na buong tapat, Panginoon, na narito para makapiling ka, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon, sa kanilang mga puso at ayaan mo, Lord, na yakapin mo po sila ng iyong mapagmahal na kamay. Ikaw po ay nakakaalam ng mga dinadala, mga suliranin ng mga kapatid kong na ito, Panginoon. Katagpuin mo po yung kanilang mga pangangailangan. Ito pong panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Makikita po natin ang puno ng hubas, si Jesus. Ang tagapag-alaga o sa English, gardener. At yung mga sanga, ikaw at ako. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, ikaw at ako. Sabihin sa katabi nyo, yan. Yan. Kayo po yung mga sanga, kasama po ako doon. Amen. Sa ubasan po, ang focus po ng tagapag-alaga o yung gardener ay yung sanga. Yan po yung focus niya. Kumbaga, aalagaan niya yung sanga kung paano ito mamumunga ng sagana. Ganun din po. Tayo yung mga sanga, meron po tayong tagapag-alaga na nasa itaas, ang ating Panginoong Diyos. Siya yung tagapag-alaga natin. Ibig sabihin, tayo yung mga sanga na nakakabit sa puno ng ubas na si Kristo, nakapokus po yung nakatuon yung pansin sa atin ng Panginoon para alagaan po tayo. Yan po. Ganun po natin malalaman yung pagmamahal ng Diyos. Ngayon natin ma-realize, mahal pala tayo ng Diyos. Inaalagaan pala tayo ng Diyos. Nakapokus pala yung Diyos sa atin. Amen. Sa mga anak ng Diyos, nakapokus ang ating Panginoon. Kaya, yan po yung magandang balita. Amen. Kaya kung may mga suliranin po tayong nararanasan ngayon, o ano man mga kabigatan sa buhay, nakatingin sa atin ang Diyos. Amen. Knowing na hindi talaga tayo pababayaan. Yan. Bakit pinakilala ni Jesus na siya ang tunay na puno ng ubas? Sa Isaiah 5:7, ito po yung nakalagay. Ang New Testament, may mga senaryo po sa New Testament at saka sa Old Testament na may related sila, connected po sila. Katulad nito, ang ubasang ito ni Yahweh. Ang tanong ko po, bakit ipinakilala ni Jesus na siya ang tunay na puno ng ubas? Sa libro ng Isaiah 5:7, ang ubasang ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat
ay walang iba kundi ang bayang Israel. At ang bayan ng Juda, ang mga puno ng ubas na kanyang itinanim. Umasa siyang gagawa ito ng makatarungan, ngunit sa halip ay naging mamamatay tao. Inasahan niyang paiiralin ito'y katwiran, ngunit panay pang-aapi ang kanilang ginawa. Babasahin ko po rin sa inyo yung background ng Isaiah. Isaiah 5:7. Babasahin ko po sa inyo. Yan. Sabi po dito, mayroong ubasan ng aking sinta. Sa libis ng bundok na lupa'y mataba, kaya ako'y aawit para sa kanya. Hinukay niya ang lupa at inalisan ng bato. Mga piling puno ng mabuting ubas ang kanyang itinanim dito. Sa gitna'y nagtayo siya ng isang bantayan at nagpahukay ng balon pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipagbunga. Ngunit, bakit ang kanyang napitas ay maasim ang lasa? Kaya mga kapatid, yung ubasan ng Panginoon, nagtanim, inalagaan niya, pero nung pumitas siya, nung tinikman niya, maasim. Kaya mga kapatid, kaya yung title natin, Matamis na Ubas. Hindi na siya maasim na ubas. Pagkatapos nito'y, naghintay siya na ang kanyang tanim ay nagsipagbunga, ngunit bakit ang kanyang napitas ay maasim ang lasa? Kaya ngayon, mga taga-Jerusalem at mga taga-Juda, kayo ang humatol sa akin at sa aking ubasan. Ano pa ba ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas ng bunga, ang aking nakuha ay maasim ang lasa? Kaya ganito ang gagawin ko sa aking ubasan. Puputulin ko ang mga halamang nakapaligid dito at wawasakin ang bakod. Ito'y kakainin at sisirain ng mga hayop. Pababayaan ko itong malubog sa mga tinik at damo. Hindi ko babawasan ng labis na dahon at sanga. Hindi ko bubungkalin ang paligid ng mga puno nito. Pati ang ulat ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Yan po yung background. Ngayon po, bakit ko po itinanong na bakit pinapakilala ni Jesus na siya ang tunay na ubas? Di ba yung Israel, yung nagre-represent ng ubas nung sa Old Testament, walang nagawa po yung Israel kundi magpasaway, gumawa ng masama sa harap ng Diyos. Kaya po dumating si Kristo para i-represent niya yung Israel. Amen? Nakuha niyo po yung logic, yung Israel, yung ubasan, hindi siya nakakuha ng magagandang bunga, maasim. Kaya si Lord Jesus ang pumunta dito para i-represent yung Israel at i-represent din tayo. Amen? Gusto ng Panginoon na maging matuwid tayo sa kanyang harapan. Hindi tayo magiging matuwid sa kanyang harapan hanggat walang nagre-represent sa atin. At hanggat wala tayong pinagkakabitan. At kay Kristo tayo nakakabit. Amen? Kay Kristo tayo nakakabit. Kaya kung magiging matuwid tayo sa harap ng Diyos, hindi dahil sa atin, kundi dahil kay Kristo. Amen? Kung makakaabot man tayo sa kaharian ng Diyos, hindi dahil sa atin, sa mga ginawa natin, kundi sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yun po, nakita nyo na po yung yung pag-aaralan. Mga sanga, ikaw at ako. Dalawang uri ng sanga. Ang dalawang uri po ng sanga, hindi namumunga at namumunga. Sabi ko nga po sa inyo kanina na yung sanga, tayo po yun. Pwede rin na hindi tayo namumunga at pwede rin na namumunga tayo dyan. Kayo na rin po ang mag-judge kung saan po tayo dito sa dalawang uri ng sanga nito? Namumunga o hindi namumunga? At paano ba natin malalaman kung tayo ay namumunga? Yan. Yan. Yan po yung puno ng ubas. Makikita niyo po sa drawing, yung mga sanga may
meron po siyang mga bunga, dami, hitik. Yung nakabilog po na pula, yun po yung hindi namumunga. Ngayon, kayo na rin po, titingnan niyo po bakit hindi siya namumunga. Pag-aaralan po natin yan. Alam niyo po, yung background po ng John 15, ano po yan yung pamaalam na ni Jesus Christ, na a night before the Passover, yung inaalala nila yung pagpapalaya ng yung Passover na inaalala nila yung pagpapalaya ng Israel doon sa Egypt, yung sa Exodus. Yun po yan yung background niyan. Tapos yung piyesta nila. Tapos nariyan na rin po yung Last Supper, nariyan na rin po yung washing of the feet. Talagang ibinuhos na ni Jesus Christ yung kanyang sarili, yung mga kanyang dapat ituro sa mga kanyang mga alagad. Nung sinabi ni Jesus tayo na, umalis na tayo, ano na yon, yung papunta na po siya sa kung saan siya po ay ipagkakanulo na. Habang naglalakad po sila, nadaanan niya itong mga mga vineyard o itong ubasan. Kaya dito po siya nagbigay ng example para makita ng mga alagad kung ano ba yung naghihintay sa kanila bilang mga alagad. Yung ano ba yung magiging kahihinatnan nila sa last days from the perspective of heaven. Ito po yun. Kaya nung sinabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas. Nung pinapaliwanag po ni Jesus Christ yun, siyempre, hindi niya ipapaliwanag na walang nakikita yung mga tao. Talagang actual na pinakita ni Jesus Christ na yung puno ng ubas, kung bakit inirelate po ito sa Kanya. Ano ang bunga? Sa Titus, baka po magkamali po tayo. Titus po yan sa English. Nilagay ko lang sa Tagalog, Tito po talaga yan. Baka po magkamali po tayo na sinalitaan ni Tito Soto yan. Mahilig si Tito Soto sa mga argumento, di ba, sa Facebook. Kaya si Titus po yan. Isa po yung nasa Biblia po siya. Turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na ilaan ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti upang makatulong sila sa nangangailangan at maging kapaki-pakinabang. Sa English po, let our people also learn to maintain good works, to meet urgent needs that they may not be unfruitful. Kumbaga magkasama po yung good works saka yung fruitful. Kaya hindi lang po nako-contain yung pagiging yung pamumunga sa, di ba, kung minsan naisip agad natin yung pamumunga. Di ba, ako Kristiyano, kailangan mag-produce ako ng isang Kristiyano uli. Di ba, ganun yung konsepto natin ng pamumunga. Kailangan dumami yung mga Kristiyano. Hindi po natin dapat limitahan yung ibig sabihin ni Jesus Christ na kung paano yung pamumunga. Yung evangelism, ano po yan? Parte po ng ano natin yan. Yung job natin sa ating Panginoon. Parte po yan. Pero hindi po doon nalilimit yung words na pamumunga. Kaya dito sa pag-aaralan natin, malalaman po natin ano yung mga pamumunga dito. Bunga. Ito po yung pinakamabuting resulta o pinakamatamis na gantimpala sa buhay natin. Bilang mga Kristiyano, ito na pala yung bunga ng pagiging Kristiyano ko. Ito na pala yung napakatamis ng bunga. Ito na pinakamabuti, napakaganda ng resulta ng pagiging Kristiyano. Mga kapatid, dapat yun po yung goal natin. Di ba? Bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, in the end, kasi meron pong eternal value po ito. Yung pamumunga natin, meron pong eternal value yan. Yung pinakamabuting resulta sa buhay natin. Kasi kaya itinuturo po, meron din po kasi sa darating na panahon, hanapan ng Panginoon, asan yung magandang resulta sa buhay mo? Diba? Tatayo tayo sa harap ng Diyos eh. Itatanong, asan yung matamis na bunga? Asan yung matamis na gantimpala na ibibigay ko sa iyo? Ano yung ginawa mo sa buhay mo? Parang ganun po yung sinasabi
ni Jesus Christ doon sa mga alagad niya na ipakita yung future. Pinapakita rin po sa atin ng ating Panginoon yung future natin from the perspective of heaven. Na ang Kristiyano, hindi lang po tatanggap sa yung pagiging Kristiyano, hindi lang tatanggapin si Lord Jesus na Panginoon tagapagligtas, tapos magsisimba. Hindi po nagtatapos talaga doon. Kaya hanapan po tayo ng bunga. Dahil ang puno ng ubas po, ang purpose nito ay mamunga. Yun po yung purpose ng vine, ng grapevine, mamunga. Ganon din sa ating mga Kristiyano. We are intended to be fruitful. Yun po yun. Parang tahimik po tayo Pero mga kapatid, kung nanamnamin niyo po yung yung John 15, talagang kung hahawakan po natin yung salita ng Diyos, ang sarap sa pakiramdam na in the end ng buhay Kristiyano natin, makikita na po natin yung pinakamagandang resulta, yung pinakamatamis na gantimpala ng pagiging Kristiyano natin. Yung pagiging matuwid na tao, bunga rin po yan. Pagiging matuwid na tao. Diba? Okay, ginagampanan mo yung mandate ng Panginoon. Nag-i-evangelize ka, marami kang nadadala sa simbahan, maraming nakakakilala sa Panginoon because of you. Pero, kung titingnan tayo ng ating Panginoon, talaga titingnan yung righteousness natin. Diba? Yung righteousness, yung pinaka-importante, yung tayo. Kung paano ba tayo titingnan ng ating Panginoon, yung personal life natin. Ano ba yung sinasabi dito sa matuwid na tao? Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Yung righteousness po ang kailangan natin para mamunga po tayo. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Yun po yung righteous. Yan po sa Psalm chapter 1. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the way of the sinner, nor sit in the seat of the mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Diba, last Sunday, tinuro po natin yung pag gusto mong sumunod sa ating Panginoon, kailangan sumunodin mo ang kanyang mga salita. Ito po yung righteous na sinasabi ng Panginoon. Laging nakababad sa salita ng Diyos. Laging nakababad sa batas ng Diyos. Kasi alam niya, iyon yung makakabuti sa kanya. Amen? Kaya yun po yung isa sa mga bunga na tinanong natin, ano ang bunga? Amen? Ang bunga, hindi lang po nakakontain, hindi lang nakarestrict doon sa paghayo natin bilang evangelist. Part lang po, yung pagiging evangelist po natin, part lang po ng trabaho natin sa ating Panginoon. Pero importante yung righteousness natin sa harap ng Diyos. Na anuman ang mangyari, mamumunga tayo in season. Kasi katulad natin na nakababad sa batisan. Alam mo yung punong kahoy na nakababad sa streams of water, malapit sa ilog, ano po yan? Mataba po yan. Malusog, malaki. Kasi nakakakuha siya ng sustansya. Kaya mamaya pag-aaralan po natin kung paano tayo makakakuha ng sustansya bilang mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos na hinirang para mamunga. Kinakatawan ng bunga ang mabubuting gawa. Yan. The fruit represent the good works, thoughts, yung attitude natin o mga aksyon na pinapahalagahan ng ating Diyos na nakakapagluwalhati sa Kanya. Yung bunga, yung mabubuting gawa. Napaka-importante po talaga na yung mga Kristiyano nakikitaan ng mabubuting gawa. Amen? Kasi nakikita ng Diyos yan eh.
Yung isip natin, ano ba iniisip natin bilang Kristiyano? Ano ba yung nasa loob ng ating kaisipan? Ano ba yung attitude natin? Kung tititingnan tayo ng Diyos, ano ba yung attitude natin na nakikita ng Diyos para maluwalhati siya? Mga kapatid, sabi ko nga sa kanila, nothing is hidden from God's sight. Nakikita niya po tayo, kilala niya tayo, kung ano yung pag-uugali natin. Kaya makikita po yan sa bunga, kung ano yung outward na makikita sa atin bilang mga Kristiyano. Napaka-importante po na, as I have said kanina, yung Kristiyano, makitaan ng kabutihan. Ginagawa rin po yan ng hindi mga Kristiyano. Pero, si Lord ang mag-judge nun. Kung yung kabutihan ay dahil gusto niyang gumawa ng kabutihan to glorify God, o gusto niyang gumawa ng kabutihan to glorify Himself. Ang aim po ng mga Kristiyano, ang goal po natin palagi is to glorify God. Amen? Kaya nung natutunan ko ito, bago pa ako mag-atin ng mga Bible study, why God created man? Sabi yung sugat? God created man to glorify Him. Yung sagot eh. Sabi nung nagtuturo, ay tama. Kaya natandaan ko po yun eh. Yung kinreate tayo para i-glorify ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ingat po tayo sa lahat ng ating mga ginagawa, yung pag-iisip natin, yung pag-uugali natin, kung ito ay nagbibigay ng glorification sa ating Diyos o nagbibigay luwalhati sa ating Diyos. Sabi ko nga, di ba, basang-basa niya yung isip natin. Kung ano ba naman ang isip natin? Di ba? Basang-basa niya yung puso natin, yung attitude, yung ugali natin. Kung minsan may ugali tayo, makikita ng tao ay mabuting tao to. Pero pag tininan siya ng Diyos, hindi mabuting tao yan, pakunwari lang yan. Di ba? Si Lord lang talaga nakakaalam. Pwede tayo maging mabuti sa harap ng tao, pero sa harap ng mabuting Diyos, hindi tayo mabuti. Amen? Kaya yan po yung mga, sabi sa John 15:8, napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang namumunga. Kung ang bunga natin ay kabutihan, mabubuting gawa natin, yung magagandang kaisipan natin, di ba? Marami ngayon, talagang kung hindi ka bababad sa salita ng Diyos, kung bababad ka sa mundo, ang papasok sa isip natin yung kung ano yung nasa mundo. Kaya madaling makurap ang isip natin eh. Kaya mga kapatid, ingat po tayo bilang mga anak ng Diyos. Talagang dapat nakababad tayo sa katotohanan ng Diyos. Sabi ko nga, di ba, yung last preaching ko, maraming katotohanan sa mundo na gusto nilang yun ang ipairal. Pero dapat ang manaig, mga kapatid, yung katotohanan na galing sa Diyos. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Tinataglay natin ang bungang panloob. Kapag inihayaan natin ang Diyos na hubugin tayo na maging kawangis ni Kristo. Ito po yung mga inner fruit na kailangan makita sa mga Kristiyano. Merong inner fruit, ito po yun. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Malalaman po natin ang pag-ibig natin kung galing sa Diyos. O kung yan ay bunga ng Espiritu. Paano po natin malalaman? Pag umibig ka, iibigin mo siya dahil kahit hindi ka niya iniibig. Amen? Halimbawa, paano natin malalaman na ang pag-ibig na manggagaling sa iyo ay galing sa Espiritu ng Diyos? Kung kaya mo nang ibigin ang iyong kaaway. Ano po sa atin yan? Testing. Di ba maraming kinu-question natin ng sarili natin, Lord, paano ako magkakaroon ng fruit of the Holy Spirit? Sabi ang fruit of the Holy Spirit, love. Ngayon, pag galing yan sa Diyos, sa Espiritu ng Diyos, kung kaya mo nang mahalin ang iyong kaaway. Amen? Kung kaya mo nang mahalin yung nagtaksil sa iyo. Kung kaya mo nang mahalin yung nag-trader sa iyo. Amen? Kung kaya mo siyang patawarin. Amen? Balik po natin. Yan. Kagalakan. Ano ba yung kagalakan na sinasabi dito? Ano man yung sitwasyon
meron ka mang napakalaking problema o nakalubog ka sa problema, hindi ka naaapektuhan nun. Bagkus, nakakaramdam ka pa rin ng kagalakan. Bakit? Kasi alam mo, yung problema yun pansamantala lang. Kasi alam mo, alam ng Diyos na kailangan pagdaanan natin yun. Kailangan dumaan tayo sa testing of faith. Yun po. Kapayapaan. Parang ganun pa rin ang kapayapaan. Hindi ka naaapektuhan ng circumstances kung ano man nangyayari sa paligid. Kahit nagkakagulo na ang mundo, mapayapa ka pa rin. Kaya ako gusto, mga kapatid, kung bababad ka sa Facebook, ang daming mga nakakainis. Na mga Kristiyano tayo, ang daming mga gusto nilang ipa-implement na labag sa kautusan ng Diyos. Di ba? Pero, Lord, magkaroon na lang ako ayoko na silang patulan, magkaroon na lang ako ng kapayapaan sa iyo. Amen? Si Lord naman talaga ang kapayapaan. Darating talaga yung kaguluhan dito sa mundo. Fallen world na po tayo. Di ba napapansin na masinsing pagitan na yung mga nangyayari, mga kakaibang pangyayari? Ibig sabihin na masinsing pagitan, close interval na. Kung ba talagang malapit na yung last day na sinasabi ng ating Panginoon. At nakikita na po natin yan sa mga ano na natin ngayon, yung mundo. Nakikita na po natin yung advancement ng technology. Talagang kasama po yan sa inihula doon sa Daniel. The knowledge will increase on the last day. Ito na po yun, na nasa panahon na po natin. Pagtsatsaga, kabaitan. Ito yung mga good words na mabait. Ang masamang tao, mabait din. Ang masamang tao, gumagawa din ng kabutihan. Amen? Paano natin malalaman na yung kabaitan o kabutihan natin ay galing sa Diyos? Simple lang po. Kung magiging mabait ka sa hindi mabait sa iyo. Kung magiging mabuti ka sa hindi mabuti sa iyo. Kung minsan tayo, di ba? Naranasan natin yun eh. Yung taong hindi mabuti sa atin, ay, ayoko dyan, dito ako sa mabuti sa akin. Di ba namimili tayo? Namimili tayo ng tutulungan. Ay, ito ang tutulungan ko kasi pwede rin niya akong tulungan. Ito ang bibigyan ko ng pagkain kasi mabibigyan rin niya ako ng pagkain in return. Pero mga kapatid, ano ba tinuturo ng Biblia sa kabutihan o kabaitan? Pag gumawa ka ng mabuti sa kapwa, siguraduhin mo na yung mabuting gagawin mo doon, yung pagbibigyan mo ng kabutihan, hindi maibabalik sa iyo yung kabutihang ginawa mo. Di ba? Kung minsan namimili tayo ng pagbibigyan, ito pipiliin ko to kasi hindi masasayang yung pagbibigay ko sa kanya kasi alam ko, ibabalik niya yung ibibigay ko. Kung yung kabutihan is not expecting anything in return. Yan po yung galing sa Diyos. Yan po yung galing, kasi yun po yung karakter ni Jesus Christ. Di ba? Yan po yung karakter ni Jesus Christ. Kahit yung mga tao hindi naging mabuti sa Kanya, naging mabuti pa rin siya. Kahit na dumaan siya sa pagdanak ng dugo, nananatili siyang nagmamahal sa tao. Kahit isakripisyo niya ang kanyang buhay sa krus para sa pagmamahal niya sa atin. Kaya mga kapatid, kung gusto nating gayahin si Jesus Christ, yung kabutihan niya, kung gusto nating makamta natin yung bunga ng Espiritu niya, simple lang ang gagawin natin, maging katulad tayo niya. Pero, it cost our life. Kasi talagang nagbigay ng buhay si Jesus Christ. Tayo rin, iaalanda rin tayong magbigay ng buhay. Kaya ang Christianity, mga kapatid, hindi basta lang pumunta ka sa church, mananalangin. Ang pagiging Kristiyano, buhay ang kapalit niyan. Darating ang araw, mga kapatid, at nangyayari sa ibang bansa to. May mga lilitaw na mga anti-Christ. Tapos sasabi, kailangan i-renounce mo yung faith mo. Kung hindi, pupugutan kita ng ulo. Pag dumating ang panahon na yun, anong gagawin mo? I-renounce yung faith o mananatiling faithful? Mga kapatid,
Naranasan po yan ng mga alagad. Naranasan ng mga alagad na ibiti ng patiwarik alang-alang sa faith nila. Naranasan po ng alagad na balatan ng buhay alang-alang sa faith nila. Naranasan ng alagad na ilagay sa kumukulong mantika alang-alang sa faith nila. Hindi pa tayo nakakarating din mga kapatid. I pray, kung marating man natin yun, makatagal po tayo. At hindi tayo iwanan ng Diyos. O I pray, bago dumating yun, kunin na tayo ng ating Panginoon. Amen? Kasi baka may maging sablay. Kasi baka may bumigay. Di ba? Kasi kung titingnan natin, konting problema, bumibigay na tayo. Pero sa uling araw, sa testing of faith, talagang matindi ang kakaharapin ng mga Kristiyano. Ayan po yun. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Mga kapatid, kung magpe-pray kayo kay Lord, ito yung pag-pray nyo. Ito ang pinag-pray ko kay Lord. Lord, araw-araw gusto ko yan. Gusto ko yung seeds niyan, itanim mo sa akin araw-araw. Gusto ko mamunga yan sa akin. Yung pagtsatsaga, yung pagpipigil sa sarili. Pero kung minsan hindi tayo mapagpigil sa sarili, di ba? Kung minsan, pag nasaktan tayo, talagang gusto natin gumanti. Di ba? Kung minsan may na-open sa atin, hindi tayo papayag na hindi sila maka-open din, di ba? Kung yung reaction natin, nakakonect dun sa natural tendency, yung natural na ano natin, pagkatao, yung pagkataong makasalanan. Kahit na tinanggap na natin si Jesus Christ, nabuo na na tayo, pero naroon pa rin tayo sa nature ng makasalanan. Nagkakasala pa po tayo. Mamaya pag-aaralan po natin yan. Tinataglay natin ang bungang panlabas. Kapag hinayaan natin ang Diyos na kumilos sa pamamagitan natin para luwalhatiin siya, kasama na dito ang pagbabahagi ng ating pananampalataya sa mga taong nasa paligid natin. Ito yung sinasabi ko kanina mga kapatid, na bahagi ng mabubuting gawa natin yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Part of our job yan para sa Panginoon. Pero kailangan natin gawin. Kasi si Lord mismo nag-mandate sa atin yan. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Nakita na ng mga alagad na ang bawat bahagi ng ating buhay ay isang pagkakataon para mamunga. Mga kapatid, bawat area ng buhay natin, pwedeng mamunga. Pwedeng mamunga. Hindi tayo dapat hindi po tayo fruitless. Dapat hindi masayang yung pagkakahirang sa atin ng ating Panginoon. Yung pagkakadesign sa atin na tayo yung mga sanga, dapat tayo ay namumunga. Amen? At nakita na natin yung righteousness, yung fruit of yung inner fruit, yung fruit of the Holy Spirit, dapat nasa atin yun. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon kung nag-amen po tayo. Kaya nung nakita ng mga apostol, na opportunity pala yung buhay ng bawat isa na mamunga. Kaya kung sinasabi, ay wala akong talent dyan, di ako mamunga, eto lang ako, mga kapatid, wag nating sasayangin yung buhay. Kasi pag nakikita ng ating Panginoon yan, talagang magiging fruitful yan. Yan ang gusto, yun ang pagkakadesign sa atin. Kaya ginamit niya yung metaphor o figure of speech na vine, yung vineyard. Sabi ni Pablo, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo sa mabubuting gawa. Yan. Dito mo tayo sa in-introduce ko lang po sa inyo yung ano ang bunga. Sinabi ko lang po sa inyo na yung bunga hindi lang nakakontain dun sa grape o yung sa evangelism o sa sharing your faith. Pinakita ko lang po sa inyo na in ourselves, pwede rin tayong mamunga. Lalo-lalo na yung fruit of the Holy Spirit which is very important to Christian. Amen? Kaya para makita agad ng mga tao na, uy, napakabubuti ng mga ito. Talagang tunay na Kristiyano mga ito, di ba? Minsan, kahit Kristiyano tayo, suplado pa tayo sa personal. Di ba?
Kung minsan may nag-judge din sa atin. Ano ba, Kristiyano ba yan? Nagsisimba naman niya. Alam ko, bunag yan eh. Ba't ganyan pa rin ang ugali niyan? Diba kung minsan meron ako narinig ganyan. Sa akin pa nga nagsusumbong eh. Kristiyano ba yun? Ba't ganun ang ugali nun? Mga kapatid, ingat po tayo. Ang mga Kristiyano, tinitingnan po ng tao yan. Dapat, pag tinignan ka, dapat naroon yung Holy Spirit, yung fruit of the Holy Spirit, yung kabaitan, kabutihan, lahat. Siyam po yun. Dapat malaglag. Dapat mahinahon din po tayo. Yung kahinahonan, kasama po yun eh. Yan. Sa first point po natin, sabi niya, Lord, ako ang tunay na puno ng ubas, ang aking ama, ang tagapag-alaga. Sabi niya, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Ano ba pagkakaintindi natin dito, mga kapatid? May mga nag-interpret niyan sa akin na, ay, pag hindi ka namunga, mawawala ka na sa pagiging Kristiyano, aalisin ka na ng Lord sa kawan niya. Ganun ba yung pagkaka-interpret? Actually, ganun ang pagkakaintindi ko doon. Meron pa yung mga susunod mga talata dyan. Pag hindi ka namumunga, itatapon ka. Diba? Sa apoy, para masunog ka. Diba? Pero mga ano lang po yan, mga figure of speech pa lang po yun. Ngayon, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Ito po, yung bilog, yung may bilog na pula, yan po yung sangang hindi nagbubunga. Kung kayo po ay laking probinsya at nakakita po kayo ng puno na nakasayad sa lupa, wala po talagang magbubunga dyan. Bakit po? Kasi yung dahon niyan, malalagyan ng alikabok. Kapag umulan, magiging putik yun. At yun ang magiging cause para hindi siya mamunga. Bakit po? Maraming dumi. Hindi makapasok yung sunlight. Diba yung sunlight na kailangan ng photosynthesis. Yun ang bibigay sustansya sa dahon para mamunga. Kumbaga, anong ginagawa ano yung sinabi sa talata? Inaalis niya. Mga kapatid, sa English, yung translation nito sa English, every branch in me that does not bear fruit. Ibig sabihin, every branch that does not, in Christ. Ibig sabihin, in me, in Christ. Ibig sabihin, sa English, yung in me, nakakikristo. Tayo po yun, nakakikristo tayo talaga eh, di ba? Sabi nga, if you are in Christ, you are a new creation. The old has gone, the new has come. Bago na tayong nilalang. Ngayon, kung dito tayo mananangan sa translation nito, inaalis tayo ni Lord? Hindi po. Yung translation po niyan sa Hebrew, yung sa English ba, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Kasi yung English na inaalis, He takes away. Ngayon po, para maintindihan po natin kung ano yung takes away, sa Hebrew words po ng takes away, Hebrew words, airo. A-I-R-O. Airo. Hebrew words po yan. Excuse me. Yung ibig sabihin po ng airo, to lift up. Hindi dyan yung to lift up, iniaangat. May connection, di ba? Takes away. Kung ang ibig sabihin ng takes away, to lift up, talagang yung pagkakaintindi natin ng inaalis. Ano ba sinabi ni John the Baptist nung nakita niya sa John chapter 1, nakita niya si Jesus na dumarating. Sabi niya sa mga alagad niya, look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Diba? Takes away. Ano yung tine-takes away? Yung sin. Mga kapatid, kung ang takes away ay ibig sabihin ang ibig sabihin ng airo to lift up, yun ang ginagawa ng gardener. Inaalis niya iniangat niya yung sanga. Anong ginagawa niya sa sanga? Huhugasan niya po yun para maging malinis at pumasok ng hangin para mamunga uli. Yung inaalis, di ba? Hindi. Ibig sabihin, inaalis dun sa pagkakalubog. Ganun ang ginagawa sa atin ng ating amang nasa langit.
Bakit hindi po tayo namumunga? Minsan, hindi tayo namumunga kasi nakalubog tayo sa lupa o sa putik. Ano yung putik na kinalulubugan natin? Kuminsan, nakalubog po tayo sa kasalanan. Kaya nga, yung takes away. Look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Kaya si Lord, hindi basta-basta na kay Lord ka, hindi ka lang mamumunga, tatanggalin ka ng Lord. Hindi ka tatanggalin ni Lord. Lilinisin ka ni Lord. Lilinisin ka. At para mamunga ka, lilinisin ang ating mga kasalanan para mamunga tayo. Ngayon malalaman po natin, kung ang buhay natin ay nananatiling walang bunga, ang Diyos ay mamamagitan. Mag-i-intervene ang Panginoon. Kung wala kang bunga, mag-i-intervene ang Panginoon. Para disiplinahin tayo. Kung kinakailangan masakit, ang disiplina gagawin niya para tayo ay magsisi. Alam niyo mga kapatid, ang nakakahadlang lang naman para luwalhatian ng Diyos ay yung kasalanan eh. Pero, kung nagkakasala tayo, pinapabayaan ba tayo ng Diyos? Hindi. Akala nyo lang na pinapabayaan, nagkakasala. Hindi po. Gumagawa siya ng paraan para magising tayo, magsisi tayo. Kuminsan, namamagitan siya. Kaya ginawa niyang example yung vine, yung tree, yung grapevine tree, para ipakita sa atin na si Lord yung gardener natin, na kapag nakalugmok tayo sa kasalanan, iaangat niya tayo. Gusto niya makapanumbalik tayo. Kuminsan sasaktan pa tayo, makakaranas pa tayo ng sakit para talikdan natin yung kasalanan na yun. Amen. Ganun po yung Diyos natin. Hindi po siya basta nagtatanggal, bibigyan kanya ng pagkakataon. Kaya I doubt na yung mga sinasabi, mga tumalikod sa Panginoon, nag-renounce ng faith. Marami mga prominent Christian, nag-renounce ng faith, pero hindi pa naman tapos ang buhay nila eh. Meron pa silang pagkakataon na manumbalik sa Diyos. Buhay pa sila. Amen? Kaya may pag-asa pa. Habang buhay, may pag-asa. Kung nagkakasala man tayo ngayon, nariyan ng Diyos, handa tayong linisin, handa tayong patawarin. Minsan, makakaranas din tayo ng pagpapalo, masasaktan tayo. Para lang makapanumbalik po tayo sa Kanya. Mag-i-intervene po siya. Hindi pwedeng hindi tayo panghimasukan ng Diyos. Basta ang nakasalalay na yung buhay natin. Ang layunin ng pagdidisiplina ay linisin tayo. At mapakawalan tayo sa kasalanan para makapamuhay tayo para sa Kanyang kaluwalhatian. Yun lang, mga kapatid. Kung ang mga bagay na against the Lord, yung ginagawa natin, hindi naluluwalhati ang Lord. Kung nahihirapan po tayo na makaalis doon, naroon pa rin ang Panginoon para tulungan tayo. Masakit, pero nakakabuti. Ang ibig sabihin, itanim nyo sa inyong isipan na kayo'y dinidisiplina ni Yahweh na inyong Diyos gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Dinidisiplina tayo katulad ng isang ama. Ama natin ang Diyos, di ba? Kung makakaramdam po tayo ng pagpapalo o pagpapaalala sa Diyos, pagpaparusa at pagpapalo, yun po, gawain talaga ng ama yan. Yung ama natin nasa langit. Isipin po natin, may naranasan ba tayo pangyayari sa buhay na nasaktan po tayo at naisip natin, nasaktan, nangyari ito kasi meron akong kasalanan. At naisip natin, si Lord ang kumikilos. Siguro, si Lord ito. Kaya ako nararanasan to. Dapat ganun po ang lagi naiisip natin. Huwag natin isipin na natural lang yun, ng natural consequence ng destiny natin. Hindi po. Pag ang Kristiyano nagkakamali, nag-i-intervene o namamagitan ang ating Panginoong Diyos. Hindi po tayo niya pinapabayaan. Amen? Nararanasan po natin yan. Masakit. Dahil tayo ay nasa katauhan pa ng likas na makasalanan, tayo ay nagkakasala pa. Amen? Sino na hindi nagkakasala? Huwag niyo na pong itaas ang inyong kamay. Lahat po tayo nagkakasala. Agree? Palakpakan nga natin ating Panginoon kung agree.
Subalit, normal na disiplinahin tayo ng Diyos. Kuminsan mga kapatid, nagkakamali tayo, kuminsan wala tayong nararanasang pagdidisiplina kasi magaan lang eh. Diba? Yung simple-simple lang. Pero ang kasalanan ay kasalanan. Pero pag mabigat na yung kasalanan, na katulad ng yung sanga ng ubas na nakalubog na, kailangan iangat, linisan, doon na papasok ang ating Panginoon. Dahil sa bigat ng ating mga problema sa kasalanan, kaya dinidisiplina tayo ng Diyos. Sabi sa Hebrew 12:5-6, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. Huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. May level po yung pagdidisiplina ng Panginoon. Unang-una, i-review ka muna. Yun, yung sinasaway ka. Pangalawa, paparusahan ka. Pangatlo, papaluin ka na. Yung palo na masakit, sabi ko kanina, masakit pero nakakabuti. Ang review, yung ako, wala po kasi akong wala po kasing anak, kaya di ko muna experience na magsaway ng bata na anak ko. Diba? Yung anak mo, sinaway mo. Sa kabila ng pagsasaway mo, hindi pa rin tumitigil sa kakulitan, paparusahan mo siya ngayon. Diba? Yung kasalanan ng bata, ayaw kumain. Di ba? Kumain ka, pero ayaw kumain talaga. Pasaway. Ayaw kumain. Kumain ka. Ang gagawin mo, ibibigay mo yung parusa. Ikukulong mo siya sa kwarto. Isang araw kang hindi kakain. Diyan ka lang sa kwarto. Yun ang parusa. Pag hindi pa rin nagbago, sample lang po yan ha. Huwag nyo namang gagawin sa anak nyo. Isang araw yung pakainin. Sample lang. Pag hindi pa rin nagbago, yun, ibibigay niya yung third degree. Yung papaluin na. Diba pinapalo natin? Mga kapatid, pinapalo rin tayo ng Diyos. Unang-una, sinasaway tayo ng Diyos. Paano tayo nire-review ng Diyos? Word of God. Pag sinabi ng Diyos na huwag mong gagawin yan, ng Word of God na mali yan, huwag mong gagawin. Diba? Pag hindi tayo nakinig sa Word of God, sasaway, paparusahan tayo. Yung ginawa natin, yun pa rin ang ginawa natin, yung kasalanan, paparusahan tayo ng Diyos. Ano ang parusang ginagawa sa atin ng Diyos? Kuminsan, wala tayong kapayapaan. Kuminsan, lagi tayong takot. Diba? Kasi hindi ka sumusunod sa Diyos eh. Tapos, yung mga problema dumarating sa iyo, talagang nagbibigay sa iyo ng bigat. Tapos mga kapatid, ito pa, ang gagawin ng Diyos, kapag hindi ka pa talaga nagpatuwid, papaluin ka na. Diba, mga magulang, namamalo talaga eh. Kaya yung palo, dapat hindi isabatas. Yung palo na isabatas na huwag nang paluin mga anak, dapat talaga biblical yung palo eh. Namamalo ang Diyos. Yan ang paraan ng pagdidisiplina niya. Meron pa sana akong i-testimony sa inyo kung yung kasalanan ko, kung paano ako dinisiplina ng ating Panginoon. Kaya baka kapusin po tayo sa oras. Next next meeting, pag meron. Di pa yaka. Number 2 nga, number. Balik mo sa number 1. Yung kanina. Yan. Isa pa. Backward. Yan. Diyan muna po tayo. May nakuha po tayo sa Hebrews. May level yung pagdisiplina ng Panginoon. Rinirebuke, pinaparusahan, saka pinapatikim na ng palo. Sinasaktan na. Minsan nasasaktan tayo, di ba mga kapatid? Masakit pero nakakabuti. Yan.
Dito na po tayo sa pangalawa. Yan. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga ng lalong sagana. Alam niyo ba yung pruning? Sa amin, pag meron pong puno ng mangga, naalala ko yung kapitbahay ko, taon-taon, pinuputulan niya po yung puno ng kanyang mangga. Tapos, after several months, ang lago na po nun. Tapos, pag dumating na po yung fruit season, ang lago-lago niyan po. Ang daming bunga. Kailangan, sa mga Kristiyano, ganun din po. Para may bunga na tayo. Dumaan na tayo sa pagdidisiplina. Nagsisi na tayo mga kasalanan. Binigay na uli natin yung panahon natin sa Diyos. Di ba? We turn to God after we sin, di ba? Namunga na tayo. Doon lang. Pag wala na yung mga bagay na hahadlang, nung nagpaparumi sa atin, saka pa lang tayo mamunga. Ngayon, may bunga na. Pero ang Lord, hindi pa rin kontento na hanggang doon ka lang bunga. Gusto niya, mas lalo pang dumami ang bunga. Anong gagawin niya mga kapatid? May mga bagay siya sa buhay natin na kakaltasin niya, tatanggalin niya. Ano po yung mga tatanggalin niya? Yung mga bagay na hindi importante na ginagawa natin, tatanggalin niya yun. Para mas lalo ka pang makapamunga. Meron po akong nabasa. Meron po siyang Christian siya, tapos very fruitful siya, pero hindi ganun ang plano ng Diyos eh. Meron siyang time na nag-exercise 2 hours. Yung parang kinausap siya ng Panginoon, alisin mo na yung exercise na yan 2 hours. Sobrang laki naman yan. Pwede mong gamitin yung ibang oras dyan para sa akin. Kaya ginawa niya mga kapatid, tinanggal niya yung oras na yun. Kasi nangusap ang Diyos eh. Tinanggal niya. Tapos yung oras na yun, ibinigay niya sa simbahan. Yun po yun. Kung ano lang ang importante. Namumunga nga po tayo, pero may tatanggalin ang Panginoon para mas lalo pa tayong magbunga. Yung tinitingnan natin na hindi naman talaga makakatulong sa yung walang eternal value. Kasi ang mga kapatid talagang concentrate talaga sa atin ang Panginoon sa fruitfulness natin, sa pamumunga natin. Yung tamis ng bunga natin, doon po siya nakakonsentrate. May tatabasin. Kung minsan yung testing of faith talaga eh. Kung hanggang saan. Meron ka ngayong problema, darating na naman ang panibagong problema. Pag nalampasan mo yung problema na yun, di lumago ka. Meron naman problema sa iyo, lalampasan mo naman po yun. Ganun po, kung minsan sa testing of faith, yung pagpupro ng Panginoon. Naranasan po ni David yan. Anointed king. Giant killer. Di ba? Pero dumaan siya sa testing of faith. Bakit anointed king ako? Bakit nagtatago ako sa kuweba? Di ba? Bakit nagtatago ako sa pag-uusig ni Saul? Di ba? Naramdaman niya po na parang iniwan na ako ng Diyos. Naramdaman niyo po ba na parang iniwan na kayo ng Diyos? Parang walang nangyayari. Parang yung mga problema mong pinagdaraanan, parang hindi ka naman nakikinig, Lord. Parang hindi mo naman ako nakikita na naghihirap na ako. Mga kapatid, pruning po tawag dyan. Paano natin malalaman kung discipline o pruning? Pag discipline, yung kasalanan, nagigilty ka. Amen? Pag may pagdidisiplina. Doon sa pruning, dinidisiplina ka ng Diyos kahit wala kang kasalanan. Kung ba nakakaramdam ka ng sakit, kahit wala kang kasalanan, pruning yun. Pero pag nakakaramdam ka ng sakit, kasi meron kang ginagawang mali. Sa pagdisiplina, may ginagawa mo ang mali. Sa pruning, parehas ang nararanasan, di ba? Parehas ang nararanasan nyo, problema. Sa pagdidisiplina, may ginagawa kang mali. Doon sa pruning, wala kang ginagawang mali, pero nararanasan mo ang problema. Yun po yung pagkakaiba nun. Kaya wag nating sabihin na, ay, tinetesting lang ako ni Lord, pero baka mga kapatid, meron kang kasalanan. Baka hindi testing yan, baka disiplina sa iyo ng Panginoon yan.
Huwag tayong maging mayabang sa harap ng Diyos. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam kung ikaw ay dinidisiplina o ikaw ay pinapalago ng ating Panginoon. Yun po yung pruning. Tinetesting talaga yung pananampalataya natin kung hanggang saan. Amen? Ngayon pa lang, maliit na bagay pa lang yung pinagdadaanan natin kasi pag nalampasan natin yung mga mabibigat na problema, kaya na nating lampasan yung mga problemang darating sa atin na ayaw natin yun. Pero dahil tinesting ka na ng Panginoon, dumaan ka na sa pagsasala ng Panginoon, sa pagpuprun, magiging malago ka sa ating Panginoon. At yun nag-glorify ang Panginoon. Kahit na sa dami ng problema mo, hindi ka pa rin tumatalikod sa Kanya. Pruning po yun. May mga ano po kasi mga kapatid, may mga namumblema, pag hindi kinayanan ng problema, tatalikod na sa Diyos. I pray, hindi mangyari po sa atin yun. Amen? Huwag hihiwalay sa Diyos. Last na, sana po may maintindihan po tayo dito sa John 15. Kung paano pinapaliwanag ng Panginoon, kung ano ang mensaheng nais ng Panginoon. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Wala na si Lord Jesus dito. Paano natin masasabi na, Lord, ano po yan eh? Ibig sabihin ng yung mga mananatili, remain. Ibig sabihin, stay close sa Kanya. Manatili sa Kanya. Paano tayo mananatili sa Diyos? Ito mo gagawin natin. Nag-iwan po siya ng Biblia sa atin. Siya yung salita. Basahin po natin. Huwag lang natin babasahin. I-meditate po natin. I-memorize po natin. Di ba? At sa pamamagitan nun, kasama natin ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, yung Bible source ng ano yun eh, ng mga solusyon sa mga problema. Naroon po yung lahat. Sa mga problema, walang ibang solusyon, kundi yung salita ng Diyos, wala pong iba. Other than that, kung meron ka sariling solusyon, hindi para sa Diyos, hindi ka magsasucceed. Kasi ang solusyon ng Diyos, yung pinaka-the best na solusyon sa buhay ng tao. Kaya sabi ng Panginoon, basahin niyo yung salita ko, manatili kayo sa akin. Kaya napaka-importante mag-memorize ng Word of God. Eto, sa prayer na lang mga kapatid. Gusto natin pag nagpe-pray tayo, di ba? Nagpe-pray tayo, gusto ng Lord sagutin na ang agad ang prayer natin. Sino nagpe-pray? Halos lahat naman tayo. Sino gustong sagutin ng Lord yung prayer? Lahat tayo, di ba gustong sagutin? Sasabihin ng Lord, ako, sabi ni Lord ako, gusto mo ako makinig sa'yo. Pero ikaw, hindi ka naman nakikinig sa akin. Yeah? Ako, gusto kitang pagbigyan, pero ako, hindi mo naman ako pinagbibigyan. Ako, gusto kong sagutin ang panalangin mo, pero ayaw mong basahin ang salita ko. Mga kapatid, kapag yung prayer natin naka-angkla doon sa salita ng Diyos, yun lang yung sinasagot niya. John 59. John 59. Yan po. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad nyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang utos ng aking Ama, ako'y nananatili sa inyo. Mga kapatid, si Lord Jesus, tinupad niya yung utos ng Ama. Tayo din, sundin din ang ating utos niya. Nagpe-pray tayo sa Kanya, pero hindi naman tayo sumusunod. Paano mo sinasabing, you abide, you don't obey? Paano mo sinasabing, nananatili ka sa Diyos, pero hindi ka naman sumusunod sa Diyos? It's useless. May nakuha po tayo? Mga kapatid, yung sinabi ni Lord Jesus, manatili sa akin, hindi lang manatili, kailangan sumunod. Kung may prayer tayo sa Panginoon, sasagutin niya yun. Pero kailangan
Hindi lang siya makikinig sa prayer natin, pati tayo, makinig din tayo sa Kanya. Tayo na po tayo. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon kung meron po tayong natutunan. Pinaka last point natin, manatili kayo sa akin.